Bakit ka naman kinakabahan? Pumikit si Eros at mabilis niyang napansin ang pagkukulang sa mga sinabi ni Shera. May sinabi ba sa'yo si Maverick? Siyempre, hindi maaring pagsabi ni Shera ang tungkol sa sinabi sa kanya ni Maverick. Kaya't nagkunwari siyang hindi naunawaan ang sinasabi ng lalaki at ibinalik ang usapan kay Leila. Basta't si Miss Cruz at ako ay naghiwalay sa gate ng apunan kanina. Baka hindi siya lumayo sa lugar. Kung nais mo siyang hanapin, doon ka na lang mag-umpisa. Sa anumang kaso, si Leila isang foreigner, kaya't hindi siya basta mawawala ng ganun-ganun lang. Paano nga ba hindi mapapansin ni Eros ang hindi tapat na tono ni Shera? Tumawa siya at tinanong na may kasamang kakulitan. Shera, gusto mo bang pumunta ako doon at hanapin siya? Tss, napakuntingin ni Shera sa telepono. Naiinis siya na para bang gustong hilahin ng lalaki mula sa kabilang linya at pagalitan ito sa kanyang harapan. O sige Shera, huwag ka na magalit sa akin. Pagpapatuloy ni Eros na mangiti at kagad niyang ibinigay ang kanyang desisyon. Ano man ang narinig mo mula kay Maverick, lahat yun ay nakaraan na. Para sa akin ngayon, wala na itong praktikal na kahulugan. Tapos na yon. Pinisil ni Shera ang kanyang labi na puno ng kalituhan. Hindi niya alam kung bakit kailangan magpaliwanag si Eros sa kanya. At sabay niyang gustong itanong kung si Leila ba ay ang biological na mother ni Gabriel. Ngunit ng mga salitang yon ay nasa dila na lamang niya. Hindi niya na ito naitanong pa. Dahil kung hindi ipinaalam ng tito niyang tungkol sa biological na ina ni Gabriel, tsak ay may dahilan ito bilang isang outsider sa buhay ng mga ito. Wala siyang karapatang mag-usisa tungkol dito. Kung ganon kapag nakauwi na si Miss Cruz, tito, huwag mong kalimutan na tawagan ako at sabihin sa akin. O sige. Matapos magtapos ang tawag, inadjust ni Cher ang kanyang mindset sa matinding lungkot at nagbalik sa paggawa ng mga disenyo. Nararamdaman na niyang pagkulo ng kanyang tiyan. Gutom na siya, kailangan niya ng kumain. Pagtingin niya sa orasan, 11:00 na pala. Kaya pala nakakaramdam na siya ng gutom. Kinuha niyang kanyang phone at kaagad na tinawagan si Eros. Abala si Eros sa trabaho. Nang mapangiti nang makita kung sinong tumatawag sa kanya. Shera, bakit gising ka pa? Tito, nakauwi na po ba si Miss Cruz? Hindi may paliwanag na pagkabahalang nararamdaman niya. Bagamat mas maganda ang seguridad sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Dahil sa kagandahan ni Leila, delikado pa rin para sa isang babae na maglakbay na mag-isa sa isang lungsod na hindi pamilyar sa kanya. Sa 10 oras ng gabi, hindi pa yata siya nakakauwi. Palaging focus si Eros kapag nagtatrabaho. Kung hindi pa binanggit ni Sharon tungkol doon, malamang ay makakalimutan niya na ito. Kaya kagad siyang nagkunot noo. Sinabi ng kapatid ko na bago ngayon na lang ulit nakauwi ng Pilipinas si Leila at hindi pa siya nakakakuha ng mobile phone card. Okay lang, matulog ka na. Tatawagan ko si Eric para maghanap sa kanya. Medyo hindi mapakali si Shera. Kaya't nilagay niya ang cellphone sa tabi niya at muling naupo sa lamesa, nakatingin sa mga susi ng sasakyan sa tabi. Matapos mag-isip ng ilang beses, pumunta siya sa lounge upang kumuha ng coat at nagdesisyon na lumabas bago maghating gabi. Malamig ang hangin sa labas. Hinila na Shera ang kanyang windbreaker. Pinagana ang air conditioning ng sasakyan. At nagmaneho patungo sa mga suburb kung saan matatagpuan ng ampunan. Habang iniisip ito, napansin niyang hindi ganong kalaki ang populasyon sa mga suburb kaya't bihirang dumaan ang mga taxi. Bukod pa dito, wala pang cellphone si Leila upang makatawag ng taxi kaya't malamang hindi siya makakabalik sa lumang bahay. Kung matutulungan niyang makita si Leila, mas mabuti na yon upang hindi na mag-alala pa ang tito niya. Nagtungo si Shera sa lugar kung saan malapit ang bahay ampunan. Nagbabaka sakaling makikita doon si Leila. Ngunit walang kahit na anong bakas ng babae sa lugar. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang mga pulong nasa magkabilang gilid ng kalsada na maganda sanang tingnan. Tuwing araw ay may ibang anyo sa gabi. Tila ba mga butot balat na kamay ng multo na sumasayaw sa hangin. Nagdadala ng lamig sa balat ng sinuman. Hindi siya gaanong naniniwala sa mga superstitious belief nang iba't palagi na lang niyang pinagtatawanan ng mga ganitong klase ng paniniwala. Subalit sa pananatili niya sa lugar na yon, nakaramdam siya ng kilabot. Mas minabuti niyang lumingalinga at maghanap ng mga tindahan na maaring bukas pa ng ganong oras. Hindi nagtagal may isang bar na bukas pang nakita niya sa kalsada. Bumaba siya ng sasakyan at tinignan ang malabong karatula ng bar. Saka tumingin sa kanyang telepono at napansing walang lugar na yon sa navigation app. Una niyang pinadalang lokasyon ng bar kay Maverick. Maingat niyang binuksan ang medyo magarang pintuan.
Sumilip sa loob at agad niyang natanaw ang tingin ng isang mukhang masungit na binatang nakabantay sa may pintuan. "Miss, anong ginagawa mo dito?" tanong ng lalaki. Nahihiyang hinawakan ni Shera ang dulo ng kanyang ilong habang pumapasok sa bar at napansin niya na magandang dekorasyon doon. Tinataya niyang kahit na isang basong tubig ay maaari ang nakakahalaga ng libo-libong piso. Buti na lang at hindi niya nakalimutan dalahin ang kanyang wallet bago umalis. "May hinahanap akong isang tao. Baka napadpad siya dito. Maganda siyang babae na may mahabang buhok saka naka-business suit. Hindi pa kasi siya umuwi simula alas 5 ng hapon." Habang nagsasalita, binuksan niyang kanyang pitaka, kumuha ng 500 piso at iniabot ito sa lalaki sa isang magalang na paraan. Tinanggap na lalaki ang pera at tuwirang sumagot. "Wala akong nakitang babae dito." Napabuntong hininga siya sa pagkadismaya. Hindi niya na malaman kung saan niya hanapin si Leila. Ang dahilan kung bakit siya nagtungo sa bar na ito ay dahil wala ito sa navigation app at ang karatula nito ay madilim at may konting misteryo. Mukhang hindi to tipikal na bar na kung sino-sino lang. Mukhang may sinasabi sa buhay ang may-ari. Dahil hindi nandoon si Leila, wala rin siyang balak na magtagal sa lugar na yun. Umiling siya, umatras at palabas sa sana ng bar nang bigla siyang mapansin ng isang pamilyar na figura sa labas nito. Sa pagkakataong iyon, napansin din siya ng lalaki. Halatang nagulat ito. "Pasensya na, gagamit lang ako ng banyo." Mabilis na bawi ni Shera habang nakangiti sa lalaking kunwari wala lang pero halatang minamatyagan siya. "Aalis din ako kaagad. Okay lang ba?" "Eh di bilisan mo," sagot ng lalaki. Dahil na rin siguro sa tinanggap nitong 500, dahan-dahang tumabi ito upang bigyan siya ng daan. Halatang sinusubukan nitong magmukhang normal pero hindi nito alam na ang kahit na isang segundong pag-atubili ay sapat na upang magduda si Shera. Nagkunwari siyang kalmado. Paulit-ulit na ngumiti, nagtanong kung nasaan ang banyo saka siya naglakad papunta doon. Pagdating niya sa labas ng pintuan ng banyo, makalipas lang ng ilang minuto, dumating si Crow. Hinila siya nito palayo at itinago sa isang sulok. "Anong ginagawa mo dito?" "Sabi mo kapag mag-iimbestiga ka, tatawagan mo muna ako, hindi ba?" Ano nga ba talagang gamit ng bar na to? Sa halip na direktang sagutin, sunod-sunod na tanong niyang ibinato niya kay Crow. "Gaano ka nakatagal dito? May nakita ka bang isang napakagandang babae na pumasok?" "Hindi mo alam?" Napakunot noo si Crow at tila naunawaan na kung bakit nandoon si Shera. Hindi to sang-ayon sa sinasabi niya, saka to nagsalita. "Isa to sa mga base namin kung saan kami nagpapalitan ng impormasyon. Koordinaryong tao lang yung sinasabi mong babae. Hindi siya makakapasok dito paglagpas ng alas 10 ng gabi. Hindi mo ba napansin na may nagbabantay sa pinto?" Doon kaagad na unawaan ni Shera kung bakit masamang tingin sa kanya ng lalaki na sa pintuan. Simula nang mailigtas siya ng misteryosong lalaki, lalo lang lumalim ang pagkalito niya dito. Gusto na talaga niyang makaharap ito at tanungin ng harapan kung sino ba talaga ito at ano ang kaugnayan nila sa isa't isa. Pero hindi itong pangunahing dahilan kung bakit siya narito. Dahil mukhang wala rin naman si Leila sa lugar na to, balak na sana niyang bumalik na lang sa ibang araw. Magpapaliwanag na sana siya kay Crow nang biglang may dalawang lasing na lalaki ang naglalakad papuntang banyo sa tapat na nag-uusap habang nagsusulyapan. "Narinig mo na ba? Ang bida ngayong gabi ay isang napakagandang babae. Grabe yung katawan. Sapat na para mabusog ka, kahit na tingin lang." "Bitawan mo ng ilusyon mo," sabat ng kasama. Ayon kay Boss Jen, magpapa-auction daw siya. Kung sino may pinakamataas na alok siyang makakakuha sa babaeng yun. Ang daming sikat na tao ngayong gabi, kaya siguradong nagmamahala ng presyo nun. Pagkapasok ng dalawang lalaki sa banyo, hindi mapakali si Shera. Pakiramdam niya, baka may kinalaman si Leila sa babaeng tinutukoy ng mga ito. Kaya agad siyang lumingon kay Crow. "Alam mo ba kung anong itsura na sinasabi nilang babae?" "Hindi ko alam," sagot ni Crow na nag-alinlangan muna bago tuluyang nagsabi ng totoo. "Malakas ang koneksyon ng may-ari ng bar na ito. Narinig ko, paminsan-minsan nagdadala siya ng mga babae na may utang. Tapos binibentang karapatan nila para sa isang gabi. Bihira lang itong mangyari at ngayon lang ako naka-encounter ng ganito." Alam ni Shera ng tinutukoy nito ay ang pagbabayad ng utang sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Wala siyang tutol dito kung parehong partido ay kusang loob na gagawin yun. Pero hindi niya pa rin magawang baliwalain ito, kaya diretsyong nagtanong. "Pwede mo ba akong dalahin para tingnan yung babae na yun ang hinahanap ko?" Bigla nang lumong mukha ni Crow at napamura sa inis. Patay, ang mga ganitong lugar hindi basta mapapasukan ng kung sino-sino lang. Kapag nalaman to ni Master Eros, baka itapon niya ako sa East Suburbs para ma-reclaim ng dagat. Ipapakain niya ako sa mga pating. Na makita niyang seryoso si Crow na paisip si Shera.
Saka nagtago sa loob ng banyo tinawagan ng kanyang tito. Uncle, nasa isang bar ako sa labas ng lungsod. Ang pangalan Double A. Wala to sa navigation. Narinig ko may maganda raw na babae ngayong gabi dito na ibinebenta. Hindi ko alam kung si Miss Cruz yun. Gusto mo bang pumunta? Shera, hindi ba sinabi ko na matulog ka na lang? Umayos ng upo si Eros. Binaba ang hawak na ballpen at tumingin sa madilim na bintana. Sa bihira niyang tono sa pagkainis sinabi niya, umalis ka na dyan kaagad. Pupuntahan kita. Napabuntong hininga si Shera at nakaramdam ng konting ginhawa. Ibinalik ang telepono sa kanyang bag at binuksan ang pinto ng banyo. Halos mabangga niyang lalaki. Ang lalaki yun ay walang iba kundi yung tumatanggap ng 200 mula sa kanya't pinayagan na gumamit ng banyo. Anong ginagawa mo? Kinakabahan si Shera. Hindi alam kung narinig na lalaki ang mga sinabi niya kanina. Kaya bago pa siya masermonan, siya na ang naunang nagalit. CR to ng mga babae. Tahimik lang ang lalaki. Nakatitig sa kanya ng masama. Halatang hindi siya basta-basta palalagpasin. Bumilis ang tibok ng puso niya. Minura niya ito sa isip bilang isang seraulo. Habang nagbabantang magsusumbong sa manager, mabilis siyang umilag at nagtungo sa lobby ng bar. Hoy ikaw babae, teritoryo to ni Mr. Kin. Kung gusto mong humaba pang buhay mo, iwasan mo pakialaman ang mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Sa likuran niya malamig at mabagsik ang binitawang salita ng lalaki. Sinundan niya ito ng tingin na takbang hanggang sa nakita nito na tuluyan nang lumabas si Shera ng bar at sumakay sa kotse. Para umalis. Sa terasa sa ikalawang palapag ng bar, isang matalim na tingin ang sumusunod sa kotseng papalayo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa madidilim na mga mata ng lalaki at tinatamad, ngunit banayad niyang ginuhit ang ngiti sa kanyang labi. Seryoso siya sa paghahanap sayo. Sigurado bang ayos na sayo na iwasan mo siya? Kung nandun si Shera sa sandaling yon, tsak na maririnig niya ang tinig ng lalaki. Maganda, banayad, ngunit may dalang panganib. Habang abala si Shera sa paghahanap kay Leila, ang babae nakaupo sa silyang ratan na may hawak na baso. Walang emosyong makikita sa kanyang mga mata. Parang wala siyang pakialam. Okay lang, gusto mo rin naman na hindi sila magkalapit ni Eros, hindi ba? Tama ka. Saglit na tatahimik ang lalaki at walang malasakit na ipinikit ang mga mata. Matalas ang pakiramdam ni Master Eros. Kapag pumalpak ka mamaya, dito na rin matatapos ang ating kasunduan. Alam mo na kung anong mangyayari. Alam ko. Itinaas ni Leila ang kanyang mga mata at hindi niya naitago ang takot sa lalaki. Alam na alam niya kung ano ang bar na ito sa malayong bahagi ng kamay nilaan. Mas alam niya pa ito kaysa kay Shera. Sa edad at kilos ng lalaki, mahirap paniwalaan na may kakayahan siyang tumayo sa lugar na yun at pagmasdan ng lahat mula sa itaas. Gayong wala pa siyang 30 taong gulang pero hindi kailanman magpapakampante si Leila. Alam na alam niyang lalaking tila pabaya at mapaglaro ay siguradong may ibang anyong hindi ipinapakita. Gaya ni Eros at sa tuwing maiisip niya si Eros, biglang humigpit ang kanyang dibdib. Pagkalipas ng maraming taon, muli nang bumagsak ang pamilya Cruz. Maraming beses niyang iniisip kung paano sila muling makikita ng lalaki. Ilang beses niya itong inensayo sa isipan. Bawat salita, bawat paghinga, ngunit sa likod ng pinipigilang damdamin, nag-uumapaw ang pagmamahal man o galit. Pilit niyang pinapanatili ng katahimikan hanggang sa dumaan siya sa napakaraming pagsubok at sa wakas ay muli silang nagharap ng lalaki. Malamig at laging may matalim itong tingin. Sa isang iglap, lahat ng kanyang paghahanda ay naglaho. Inakala niya kapag nagtagpo silang muli ni Eros ay magpapakita to ng reaksyon. Ngunit hindi niya inakalang kapag ang isang tao ay hindi ka na mahal, wala ka ng halaga sa kanya, maging ang pag-exist mo man ay tila wala ng halaga sa kanya. Ang mas masaklap pa, hanggang ngayon hindi pa rin niya maintindihan kung ang lalaki yun ay may puso nga ba o wala. Pinipilit pigilan ang kirot na hindi niya matagalan sa kanyang dibdib. Si Leila na mismo nagbukas ng usapan. Ngayong umaga, pinuntahan ko si Shera. Abalang lalaki sa paghithit ng sigarilyo. Kumikislap-kislap ang apoy sa pagitan ng kanyang mga daliri, ngunit bigla ring lumamig ang tono nito. Miss Cruz, wala akong pakialam sa matagal niyong alitan ni Master Eros, pero si Shera ay akin. Hindi mo siya pwedeng galawin kung kailan mo lang gusto. Tinitigan ni Leila lalaking mariing, humihitit ng sigarilyo at nagtanong na may bahagyang pagkalito. Parang isa lang naman siyang karaniwang babae. Ano bang meron sa kanya para pagtuunan mo ng pansin? Para sa akin mahalaga siya. May tila naisip ang lalaki at bahagyang ngumiti. Isang misteryosong ngiti. Magaling ang mga mata ni Master Eros. Marahil wala kang ganong klaseng mata. Siya ay isang babaeng may potensyal. Nung araw na yun, sinadya niyang pumatay sa harapan ni Shera. Pinanood ang matabang baboy na bumulusok sa hagdanan. At mula simula hanggang sa wakas, hindi niya tinanggal ang tingin kay Shera. Kita sa mukha nito ang gulat.
May bakas ng tuwa, ngunit higit sa lahat takot. Pero hindi siya nataranta. Hindi siya sumigaw gaya ng mga babaeng bida sa pelikula ng katatakutan at lalong hindi siya nagpakita ng kahihiyan o kahinaan hanggang sa huling segundo bago siya lumisan. Nanatili itong kalmado, sapat upang makatingin sa kanyang mga mata. Kung ang ganitong klase ng babae ay kasama niya at pinalakit baka hindi na posisyon ang tinatarget niya. Kung hindi ito na. Pero wala na, tapos ng lahat. Sayang sapagkat sa mundong ito, walang sana kung pumikit si Leila, gulat na gulat sa mataas sa pagtingin ng lalaki kay Shera. Isang mapagkunwaring matamis ng ngiti ang gumuhit sa kanyang maganda at malamig na mukha. Nagbuhos siya ng alak. Lumapit sa lalaki habang nakangiti at inabot ito. Kung ganon sa tingin mo ba, nakikita mo ng magiging katapusan ko? Tinignan siya ng lalaki na may pang-uuyam. Kung ibang lalaki lang yon, malamang hindi tatanggihan ng tukso ng isang magandang babaeng. Personal na nag-aabot ng alak, ngunit mula pa nung 14 na taong gulang siya, nakaranas na siya ng masakit na leksyon at mula noon nasanay na siyang huwag hawakan ng pagkain na hawakan na ng iba. Kayang mahulaan ng kapalaran mo kung si Master Eros ang ginawan mo ng kaaway. Pinatong niyang ng mahabat maputing hintuturo sa gilid ng baso at ngumiti. Ano man ang magiging proseso, ang katapusan ay tulad lang ng gumugamong lumalapit sa apoy at tuluyang nasusunog. Sa parehong sandali, seryosong nakatingin si Shera sa rearview mirror, kinakabahan sa kapusukang ginawa niya kanina. Sa salamin, dalawang sasakyan ang sumasanib sa dilim ng gabi. Magkatabing nagmamaneho at tila habol siya palaging nasa ligtas pero hindi malayong distansya. Huwag mo na silang tignan. Panatilihin mo na lang ang bilis mo at huminto sa unang bar sa susunod na kanto. Pumasok ko doon na parang walang nangyari at hanapin mo yung sundo mo. Naka-loudspeaker ang telepono at nakalagay sa tabi ng dashboard. Mula doon malamig ngunit kalmadong nag-utos si Crow sa kanya. Dahil sinabi mong naghahanap ka ng tao, dapat mukhang totoong kilos mo, panindigan mo hanggang sa dulo. Napangiti si Shera, medyo mapait. Ngayong naniniwala na talaga ako na hindi basta-basta yung bar na yon. May normal bang taong susundan ako ng higit sa 10 minuto para lang sa simpleng usapan? Wala tayong magagawa. Isa yan sa negosyo ni Master Kin. Kahit ng isang pinagkatatiwalaan niya, ang aktual na namamahala doon kapag ginulo mo yon, parang ginalaw mo na rin si Master Kin mismo. At sa Luzon, walang matinong taong gugustuhin na makatanggap ng ibang klaseng kapahamakan. Pinapakalma niyang sarili ngunit hindi maiwasan na magtanong sino ba talaga siya. Kung ako sa'yo, hindi na ako magtatanong ng kung ano-ano tungkol sa kanila para magkaroon ka ng kapayapaan. Malamig ang boses ng lalaki habang nasa phone. Dahil kay Eros nagbibigay siya ng konting impormasyon. Huwag na natin silang pag-usapan, malaki ang negosyo ng kanilang pamilya. Mga antik at ginto daw, na halos kayang tapatan ng yaman ng tunay na Master Bustamante. Subalit kalat na kalat naman ditong mga iligal nilang gawain. Pero kung gusto mo pang malaman ng lahat, dapat handa ka mapugutan ng ulo. Antik sa panahon ng kasaganahan, ginto sa panahon ng kaguluhan. Ang kakayahang magmaniobra ng parehong ito ay patunay na mas makapangyarihan si Master King. Kaysa sa inakala ni Shera at ang binanggit na tunay na Master Bustamante, ay lalong nagpausisa sa kanya. Crow, marami ka ba talagang alam tungkol sa tito ko? Paano naman mangyayari yun? Si Master King, hindi basta-basta pwedeng galawin at si Master Bustamante, hindi basta-basta pinag-uusapan. Magkaiba sila ng aspeto sa lipunan pero parehong makapangyarihan. Napailing si Crow at agad na pinutol ang susunod na tanong niya. Nasabi ko na lahat ng pwede kong sabihin, mukhang inalagaan ka naman ni Master Bustamante. Kung may gusto kang malaman, mas mabuti pang sa kanya ka na mismo magtanong, hindi sa akin, na puro chismis lang ang alam. Lalong lumalim ang mapait ng ngiti ni Shera. Kung tinatanong niya ng tungkol sa pagkakakilanlan at antas ng kanyang tito, bakit pa siya magtatanong kay Crow tungkol dito? Marahil dahil siya matagal na pagkatahimik, biglang napansin ni Crow ang isang bagay at nahulaan ang nararamdaman ni Shera. Nagbago siya ng paksa at nagtanong, "Kamusta? Nandyan pa ba sila?" "Oo, nandyan pa." Isang sulyap ang binato niya sa rearview mirror. Chinecheck ang pinakamalapit na bar sa navigation at dumiretso sa parking lot. Lumabas siya ng kotse at umalis na parang walang nangyari. Halos sa sandaling ipark niya ang kotse, tumigil din ang dalawang sasakyan ng sabay na parang may sinusunod na utos. Hindi lumabas sa mga tao sa sakyan kundi nanood ng pumasok si Shera sa bar mula sa malayo. Hindi nagtagal, lumabas siya na may malungkot na itsura at pumasok sa isang convenience store. Kailangan dumaan siya dito para maghanap ng tao. Walang problema, may 1 oras pa bago magsimulang auction. Balik na tayo. Sa pamamagitan ng makapal na bintana ng convenience store, nagkunwari si Shera na naglalaro sa kanyang phone.
Ngunit sa katunayan sinusubaybayan niyang galaw ng dalawang sasakyan. Nang makita niyang umikot at nawala ang dalawang sasakyan, ngumiti siya habang hawak ang milk tea at ipinadala ang address kay Eros. Hindi nagtagal lumitaw ang isang mataas sa matikas na Hummer sa harapan ng convenience store at isang grupo ng mga itim na sasakyan ang sumunod. Una nang bumaba si Melchor at magalang na binuksan ang pinto para kay Eros. Si Sherry kusa nang sinalubong ang lalaki sa sandaling nakita niya ito. Nangyari ito sa pagkakataong natapat siya sa harap ng lalaki. Sa harap ng maraming bodyguard sa paligid, maluwag niyang inabot ang isa pang basa ng malamig na milk tea. Masarap ito, Tito. Gusto mo bang subukan? Hindi naman interesado si Eros sa mga matatamis, gayunpaman, pagkatapos itong kumurap ay tinignan ng buo si Shera. Nagdesisyon siyang gumawa ng isang exception at sumipsip. Ang tamis nito ay nagpalukot sa kanyang noo at mariing nagutos. Pumasok ka na sa sasakyan, ipapahatid na kita kay Melchor. Pero hindi pa natin natatagpuan si Miss Cruz. Alam ni Shera nag-aalalang kanyang tito kaya't ibinaba niyang kanyang ulo at sumipsip sa milk tea. Nang matamis mula sa dulo ng kanyang dila, hanggang sa ilalim ng kanyang puso. Ilang taon na siya, paano siya basta nalang mawawala? Tinignan siya ni Eros ng matalim habang nakayuko ang kanyang mga mata at bigla itong nagtanong. Gusto mo ba siya? Halos mabilaukan si Shera sa milk tea. Itinaas ang kanyang mukha na may kahiyan at mabilis na nalukot ang mukha. Hindi no, paano mangyayari yun? Babaeng babae ako. Napansin ni Eros ang magandang mukha ni Shera na namumutlat agad siyang sumenyas kay Melchor sa pamagitan ng kamay. Naunawaan naman ito ni Melchor at binuksan ang pinto ng sasakyan. Kumuha ng manipis na blanket at inabot to sa lalaki. Pagkatapos ipagpag ang blanket, malakas na ipinalo ni Eros si Shera na katayo sa harapan niya. Pinulupot niyang blanket sa baba at binuhat ito patungo sa sasakyan. Shera, ayokong ilagay mo sa sarili mo na panganib ng dahil sa sino man. Hindi niya nais tanggapin ang blanket at bahagya siyang gumalaw. Ang namumula niyang pisngi makikita habang siya ay bahagyang nakayuko. Alam ko ang nakaraan ninyo ni Leila, Tito. At alam kong mahalaga siya sa'yo. Ayoko lang na mag-alala ka. Hindi ko naman inaasahan na mapanganib palang lugar na yon. Sino ba naman na magnanais na lumabas sa 10 oras ng gabi at matakot sa daan para lang maghanap sa isang taong wala namang kaugnayan sa kanya? Maaaring matulog siya ng mapayapa sa kanyang kama nang hindi nakokonsensya. Subalit ang iniisip niya ay si Eros at ang kapayapaan ng isip nito, ayaw niya magkaroon to ng isipin tungkol kay Leila. Doon siya makokonsensya. Pagkatapos ng lahat, bilang presidente ng Bustamante Group, hindi na isang exaggeration ang paglalarawan sa isang lalaking abala sa lahat ng klase ng mga gawain. Kaya malamang hindi na nagka-oras ang lalaki na hanapin si Leila. Konti lang ang mga bagay na maaari niyang maitulong at ang paghahanap sa babaeng yun isa lamang sa kanyang kakayahan. Shera, ibinuka ng lalaki ang kanyang labi. Hawak ang pinto ng sasakyan at tinitingnan siya ng may kalituhan. Nang binanggit nitong pangalan niya, may naramdaman siyang ilang hindi mahagilap na kahulugan. Mas nag-aalala ko sa iyo kaysa kay Leila. Uminit ang kanyang mukha at sinikap niyang baliwalain ang pilit na napahiwatig na lalaki. Binaba ang kanyang mata at nagsabi ng mahinahon at may pagsisisi. Patawad, Tito. Hindi ko gustong mag-alala ka. Akala niya matutuwa si Eros sa kanya, subalit parang napasama lang ang loob nito. Ang napupuntong hininga si Eros ng walang kasiyahan. Pumasok sa sakyan at umupo sa tabi niya. Tinaas ang kamay at hinaplos ang malambot niyang buhok. Ayoko mag-sorry ka. Alam ko, nakayuko niyang tugon. May mga bagay hindi kailangan gawing malinaw pa. Kaya uuwi ka na ba at magiging mabait na lang na bata para sa akin at sasama ka na sa akin? O magiging makulit ka at hindi ka nasusunod sa akin? Tanong ni Eros. Pinagtagpi ni Shera ang kanyang mga labi. Bigla siyang natakot at parang ayaw na muna niyang bumalik sa studio niya ng mag-isa. Okay, uuwi na ako. Napangiti si Eros na mapansin ng parang masunuring mukha ng babae at inutusan si Melchor na magmaneho. Muling hinagod ni Eros ang mahabang buhok ni Shera. Ang mabangong amoy nun ay humahawa sa kanyang kamay. Una tuling pagkakataon na mangyayari ito. Naunawaan mo ba? Hindi ka agad naintindihan ni Shera ang sinabing yun ni Eros at patuloy siyang tumitig sa lalaki na may kinang sa mga mata. Ang paghanga niya dito ay labis pa sa sobra. Nakikita ni Eric ang nakakatawang eksena sa rearview mirror, kaya't hindi niya napigilan ang kanyang ngiti. Miss Shera, ibig sabihin po ni Sir na magbibigay siya ng exception sa pagkakataong ito at isasama ka niya, ngunit sa susunod na ganitong delikadong lugar, kahit na naroon si Sir, hindi ka na po papayagang sumama. Talaga, medyo naguguluhan pa si Shera na mapansin niyang direksyon ng tinatahak ng sasakyan ay laban sa direksyon ng lungsod. Pabalik ito sa bar kung saan siya nanggaling kanina. Akala niya kanina iuwi na siya ni Eros kaya hindi niya nasang isasama siya nito. Kanina lang pinagsabihan siya nito, ngayon naman ay sinasama na siya.
Isasama kita ngayon, ngunit hindi tama na pumupunta ka sa mga delikadong lugar, lalo na't mag-isa ka. Hindi safe para sa yung ganitong mga gawain. Paniner mo ni Eros, syempre hindi siya natatakot na hindi mo protektahan si Shera. Ngunit may mga lugar na hindi nararapat pasukin ng mga babae mula pa noong araw ng kanilang paglabas sa mundo, lalo na't para sa mga maliliit na babaeng karapat-dapat sa special na pagtrato mula sa kanya. Bukod pa rito, marami adventurous na espiritu si Shera sa kanyang katawan, kaya't maaari niyang i-spoil at palakasin ito sa ibang bagay. Ngunit ang ganitong bagay ay kailangang agad na matigil. Ang pakikipagsapalaran ay hindi naman masama, ngunit madali itong magdadala sa kanya sa mga krisis. Hindi sasama, dahil sa malambot na puso ni Eros, matigas na tinanggihan ni Shera yun. Ang mga tao sa bar na yun ay alerto. Kung magdadala ka ng maraming tao sa pintuan, tsak na makakakuha sila ng atensyon. Mabuti na lang kung wala si Leila doon. Natatakot ako na mapahamak siya. Miss Shera, hindi mo kailangan mag-alala tungkol doon. Mahusay na minaniobra ni Melchor ang manibela at ngumiti ng mayabang. Walang maaring sumalang kay Sir sa Maynila o sa buong Luzon. Walang mangangahas na kumontra sa kanya, maliban na lang kung sila talaga ay hindi lihitimong taga dito at mga sirang ulong nais na mamatay ng maaga sa inaasahan. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang pumarada ang convoy nila sa labas ng bar. Nagmamadaling lumabas ang lalaki nagbabantay sa pinto at kinakabahang tumingin sa plaka ng Hummer. Alam ng mga bisitang mayaman o marangal, naglagay siya ng isang nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang muka. Naghihintay na lumitaw ang big shot na sakay sa kotse. Sa pagkakaalam niya, maraming bigwig sa Luzon ang lihim na nasangkot sa may-ari ng bar na ito. Pinag-usapan pa rin sa loob ang tungkol sa magagandang babaeng binibenta ngayong gabi. Marami ang nagnanais na makatikim ng isang sariwang putahe, ngunit sa huli, wala silang mga sapat na ipon para dito. Dito ka lang sa loob at huwag kang lalabas, bilin ni Eros kay Shera. Kahit na pumayag siyang isamang babae dito, hindi naman siya makakapayag na sumama ito sa loob. Kung hindi dahil sa kanyang tito at kay Gabriel, walang plano si Shera na pag-ukulan ng pansin ang isang babaeng hindi naman niya ka-close. Wala naman siyang pakialam dito. Nanatili naman si Melchor sa loob ng sasakyan. Sumandal siya sa upuang leather sa loob ng Hummer at matamang pinagmasdan ang pagpasok ni Eros at ang grupo sa loob. Bago umalis si Melchor sa loob ng sasakyan, sinadya niyang itaas ang temperature ng aircon ng sasakyan. Hindi nagtagal ang malamig na hangin ay nagpaantok kay Shera. Inaantok siyang humikap at tumingin sa labas ng bintana nang wala sa sarili. Hindi sinasadyang napansin niyang isang flashlight na kumisislap sa iskinita ng tabi ng bar. Pagkatapos isang slim figure na may magulong buhok ang lumabas. Nakasuot siya ng manipis at sexy na damit. Tumakbo siya ng ilang hakbang na nakayapak sa gitna ng malamig na gabi. Pagkatapos ay bumagsak sa lupa na parang pagod at tumingin sa sitwasyon, sa likod niya nang may takot. Halos agad na natukoy ni Shera ng figuray malamang na si Leila mismo. Nang mapagtanto ito, binuksan niyang pinto ng kotse nang hindi nag-iisip at tumakbo, mabilis sa sinugod ng nakaupong babae at nalamang si Leila nga iyon na malapit niya na. Ang kanyang magandang mukha ay may bakas pa ng humuhulas na make-up, napakaganda niyang tingnan habang may luhang tumutulong mula sa kanyang mga mata. Panay ang tingin niya kay Shera na biglang sumulpot. Bago ito si Leila ay natatakot na marinig ang mga humahabol sa kanyang likuran, kaya't kinagat niya ang kanyang ibabang labi kahit na nahulog siya. Hindi nangahas na gumawa ng ingay. Gayunpaman sa sandaling ito, hinawakan niya si Shera na sumusubok na umalalay sa kanya. At nag-aalalang sinabi sa tenga nito sa pinakamahinang boses, "Hindi ako makagalaw, umalis ka na kaagad. Malapit na sila, may dinadala si titong tao para hanapin ka. Kumapit ka lang." Natakot si Shera at inaabot niya ang telepono sa bulsa, ngunit wala siyang nakita. Sa gulat, tinaas niya ang kanyang mga mata at tumitig sa madilim na iskinita. Sa takot ng dalawang matipunong lalaki ay lumabas mula dito sa susunod na segundo at dalhin siya at si Leila. Maraming tao sa loob ng bar na yon. Si Eros at ang kanyang mga tauhan ay naroon ng 10 minutong hindi pa lumalabas. Na nangangahulugan na malamang na siya ay pansamantalang nakakita ng kakilala at nakikipag-usap ng sandali. Wala siya kanyang phone at kung padalos-dalos siyang sumigaw ng tulong, ilalantad lamang niyang kanyang lokasyon sa kalaban, na malamang na magdulot ng mas maraming problema kaysa tulong. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-iisip, halos marinig na ni Shera ang tunog ng mga yabag sa iskinita. At halatang huli na ang lahat para bumalik sa kotse para kunin ang kanyang telepono.